Bale yung para doon. Ganun lang po ang pag-complete ng tile. Sa 40 yung gagamitin natin. Multiply nyo yung kanyang lapad. Nasa 100 square meter. I-divide lang natin yung isa. Good morning. Sige tayo. Ewan po sa time check alas 5:30 ng umaga. Ina-obserban ko po yung weather. Hindi pa medyo masama yung panahon. Hindi po tayo aalis or hindi tayo pupunta sa project sa Pangasinan ng ano ko ngayon. Ang punta ko po dapat ngayon, syempre hinaano ko muna, titingnan natin kung hindi masama yung panahon or kung titigil na po yung ulan, bibiyahe tayo papuntang Pangasinan. Balak ko sana alas 6 ng umaga alis na po, kaya lang yun nga, nagdadalawang isip ako. Syempre pagka malakas yung ulan, delikadong magbiyahe. Medyo malayo-layo pa naman Pangasinan project. Ayun, medyo ano pa, titigil lang po ng ulan. Medyo malakas na yung hangin dito, lalo na kagabi. Kape muna tayo. Ngayon ko lang napansin to. Nasa ilalim ng slab. Ano kaya to? Ano yan? Ano yan? Chilyo. Ha? Chilyo. Kutsilyo. Sige, kunin mo. Tingnan natin. Kaya yata nauubos yung aking mga gamit doon sa kusina eh. Kaya pala nauubos yung kutsilyo sa kusina. Hinahalo pala sa buhos. Diba? Ang tagal kitang hinanap. Nandiyan ka lang pala. Ayan mga boss, oh. Ang galing. Ikaw may gawa nito, no? Stainless pa naman to na urig na kutsilyo. Kaya pala nauubos yung kutsilyo ko. Hinasama pala sa buhos. Matagal na po doon to. Inuusan namin to last year pa. So halos isang taon na siguro to doon. Matalas po. Buti na lang stainless, hindi nangalawang. Yan, hindi po tayo natuloy umalis. Medyo masama yung panahon. Dito na lang tayo sa farm gagawa. Meron akong mamaya project na gagawin. Sama ang panahon. Ito na po yung lababo. Nabuhusan na nila kahapon. Bali ano po ito, wala pong hollow blocks to. Purong buhos po yan. Halos yung kanyang kapal 2.5 inches. Buhos yan. Wala siyang CHB para mas matibay.
Tapos yung lalagay ko po lababo dito, isang malaki na lang. Kaya tinatasan ko na siya. Wali yung gagawin natin lababo dito, magpapabricate lang po tayo ng tiles. Ayan. Tingnan ko mamaya pag may time ako gagawin natin. Ito na tiles na yung flooring. Ayan. Ganito, yung tira-tira lang to. Tapos yung wall, next natin. Tingnan natin yung mga tiles na uubra doon. Pang-accent siguro yung mga pwede doon. Tapos yung iba, yung tira, ibibili na lang natin. Hindi naman po siya floor to ceiling, siguro mga lang 6 feet. 6 feet lang yung ilalagay namin dito. Tatlong patong ng 60 by 60. Ayan, tatlong patong 60, 120, 1.8. So yun yung 6 feet, 1.8 meters. Tara, punta muna tayo sa bayan. Bibili ako ng ulam. Anong gusto mo ulam, paring Adobe, paring Jeff? Anong gusto mo ulam? Ano mo bibili natin dito? Marami tayo bibili natin. Ano yung lalagay po dito? Yun, 40 by 40 na. 40 by 40. Dalawang klase po yan. So magiging iba yung sa may shower area. Dito sa water closet. Ano naman yan, non-skid naman. So pwede po dyan. Yung dalawang tropa, hindi sila nakapasok. Parang Jeff lang nandito ngayon. Medyo pa rin, mapakit pa rin yung panahon. Baka pumunta ako ngayon sa Gatchawin. Tingnan ko yung mga gumagawa doon kung nakapasok sila. Tara, let's go. Let's go habang hindi umuulan. Muna tayo sa bayan. Tapos sa Gatchawin. Inabutan tayo ng ulan. Inabutan po tayo ng ulan. Woo! As! Nandito na tayo. Eh mga boss, naligo na tayo sa ulan. Mamaya pag uwi, maliligo na lang tayo sa bahay. Ayun na siya. Ano na po, alas sa 3 days na umuulan dito. Sasalipin natin yung bahay kung may leak pa. At least na-obserbahan na natin. Binayo na ng bagyong Christine itong bahay na problema yung leak. And ongoing pa rin yung pagsisiling nila sa taas. Pa-SM board ceiling. Ito bali kulang pa yung materials dito. Napabili okay ba yun? Pa-SM board, tapos metal paring. Yan naman yung tinawang pa-SM board, kahit pumabasa na sa ulan yan, wala akong problema, hindi po masisira yan. Waterproof, fireproof, fire resistant, at anay proof, hindi po inaanay. Alos lahat naman po ng ginawa namin dito is tawag dito, anay proof, hindi rin nasusunog. Maliban na lang yung ilalagay natin pintuan, yun lang po yung pinakakahoy. The rest is na siya, hindi na aanayin, hindi na masisira sa ulan.
Tapos yung bintana rito, pinapabricate na rin ni Poy Poy po yan. So yun naman, mahuhuli naman po yun. Pahuli kong ipapalagay yun. Yan dito, pagka ganito yung panahon, problema nila dito, yung leak dito. Wala na po siya. Silipin natin sa taas. Yan dito, yun. Pansin nyo, may palanggana dyan. Dito yung daan ng tubig. May mga basto yung tuyo. Wala na. Wala nang leak. 3 days o 4 days na yung ulan. Bagyong Christine. Kahit dito. Wala na rin. Wala. Wala na. Tuyo na. Wala na. Pwede nang tanggalin yung mga palanggana pang sahog. Dito meron din dito. Wala na rin. Bumbok. Tsaka dito. Yan po yung bakat to. Wala na. Mission accomplished. Dito meron din dati. Ano yan? Maliban na lang dito sa wall dito mga boss, kung may crack tulad ng sabi ko dati, dyan lalabas, mag-moist. Kung may crack na sa wall na dumadaan, so kailangan i-waterproofing po yun. Yan basa na. Dahil pagka malakas yung hangin, doon po pumapasok yung tubig dito. Pero hindi na ganun karami. Hindi na siya ganun ka-expose sa ulan. Ayan na siya, nakasiling na. Tapos yung mga ilaw natin dito, mga pin light. Ganda na ito pagka natapos na. Ceiling. Ayan mga boss, ang lakas na. Ang dilim. Ano? So kung wala po yung bubong na to, malamang dito punong-puno ng tubig to. Ayun, bundok ng Arayat nawawala po yung bundok ng Arayat. Ang ulan. Ayan, tapos kagabi malakas po yung hangin dito, so possible na binayo na ng malakas na hangin itong ginawa nating bubong dito sa project. So ayan, tulad ng sabi ko, kailangan matatag. So ayan, matatag po yan. And tapos pala yung ano dito, yung tiles. Yung tiles nitong kwarto. Bale, yun nga mga boss, yun tulad ng sabi ko, yung kwarto lang po yung tiles dito. Yung sukat po ng kwarto na yun is compute natin kung, para malaman nyo kung paano po mag-compute ng or mag-estimate ng tiles sa isang bahay. So for example, yung sukat po nun 5.3 ang kanyang haba, 5.3 meters. Tapos yung kanyang lapad is 3.9.
Ayan. I-multiply lang po natin yung kanyang width at saka yung kanyang length. Ayan. Bale yung nakuha natin sa 20.67. 20.67 na consider na po natin yan na 21 na po yan. 21 square, halos 21 square po yung kwarto. So napakalaki, di ba? Yung common na kwarto, sabihin na natin 3 meters by 3 meters. 3 by 3 equals 9 square meter lang po yung halos sa kadalasang laki ng isang standard room. So yun, halos sa dalawa mahigit yung kanyang laki. 21 square. So 21 square, ito po yung kanyang area. So yung ating formula na gagamitin dito is conforme rin sa gagamitin yung tiles, mga boss. Kung gagamitin natin dito, for example, is 60 by 60, 0.6 times 0.6. Ayan. Bale yung cover ng isang tiles is 0.36 square meter. Ayan, 0.36. Yan po yung formula lang gagamitin natin naman dun sa 21 square meter na floor area na kukover natin ng tiles. Yan 21 divide na lang natin sa ano yan, sa 0.36. Ayun po yung total exact number ng tiles na kailangan natin, 58.333. So i-consider na po natin to. Siyempre mapapasobra tayo ng at least mga 5%. So at least magpasobra po ako dito ng siguro mga 3 pieces, pwede na yun. Ayan, 58.333. Sabihin natin 59. So bibili natin tiles, so almost 62 pieces na bibiling ko para doon. Ganun lang po ang pag-compute ng tiles. Pagka naman, for example, yung napili nyo yung tiles is 40 by 40 mga boss. Huwag natin 40.4 na lang, 0.4 times 0.4. ayan po yung cover ng isang tiles sa 0.16 square meter. So kung 40 by 40 yung gagamitin natin, gagamit tayo ng ilang peraso, 21 divided by 0.16. Ayun, 131.25. So yun yung mas malaki, mas maraming number or mas maraming bilang po sa 40 by 40. Siyempre mas maliit siya. So ayan. So sa 60 by 60 gagamitin ko po doon. Titingnan ko ng magandang klase. Maganda na siyempre yung mura. Ayan. Dito naman sa Riot meron naman pambilihan dito na maganda rin na mura, or sa Santa Ana sa binibilang ko 62 pieces ang kailangan ko po doon. Ganun lang po yung pag-compute ng tiles. Una, syempre compute nyo muna yung area na lalagyan nyo, isukatin nyo, i-multiply nyo yung kanyang lapad saka yung kanyang haba. Ayan, for example yun nga yung ating ginawa doon, 5.3 by 3.9. So nasa almost 21 square meter. Ayun, ganun lang. Tapos kung yung tiles niya nga na lalagay nyo, conforme na lang po sa inyo kung anong size ng gusto nyo. Ayan, ganun lang po yung pagkuha ng pag-estimate ng tiles. Ganun din naman sa Tyson board. Ang Tyson board naman po kasi yung sukat nito, sabihin na natin ano na lang, ano lang natin sa 1.2 by 2.4, 1.2 tapos multiply natin sa 2.4. Ayun, nasa 2.88 po ang cover ng isang Tyson board or Hardiplex, yung 4x8. So kung 100 square meter ang lalagyan natin, for example sa bahay nyo nasa 100 square meter, i-divide lang natin yan sa 2.88. So yun ang total number ng kailangan nating Tyson board or Hardiplex. Siyempre total po yun pagka plain ceiling lang siya, wala siyang cove. Pagka cove kasi meron pa mga drop ceiling yan, so doon po tayo magdadagdag. Ayan. Pero yung plain niya
nasa almost 35 pieces yung 100 square meter na bahay. Tapos sabihin natin 35, i-multiply natin kung kano ba yung ano ngayon, yung Paisen board na pinakamura ngayon. Paisen board alam ko nagre-range sa 450, sabihin natin 450 pinakamura. Ayan, yung Paisen board nasa 15,750 na. Wala pa yung ano doon, framing tsaka yung mga others na wall angle, pako, rivet. Ito yan, metal paring, carrying channel, yun nga. Okay na. Chandelier na yayaman, no? Buti hindi po natuluan. O hindi, malamang sira din yan. Buti na lang wala doon sa gitna. Ito, ano to? Tawag dito? COVID light. Para siyang virus. Lumiwanag na naman yung panahon, no? So, tara, hindi na tayo magtatagal para makabili din tayo ng ulam doon sa farm. Narito na tayo, magabili na ako ng ulam. Si Lolo Boy. Ayun Lolo Boy. O saan ang kabida pasbol na kito? Okay na yan. Nalala ka dalalang kaya, baka dumalon. Hindi, dun magkahit-wag mo na. Ha? Okay na yan. Tapos kaya mo niya yung mukha sabit-sabit na niya. Ninanta niya ka yan, miswal. Oo. Ayan. Palaka. Meron tayong nabiling palaka kanina dito mga boss. Ayan. Ayan tayo. Magtitinaw lang palaka tayo ngayong maulan na panahon. Ano? Laki oh. Tinolang tubak. Tinola natin. After lunch na tayo lumakad at umulan pa naman. Lakas oh. Luto muna tayo. Ayan mga boss, okay na. Luto na po itong ating tinolang tuwak. Tinolang palaka sa Tagalog. Tinolang baki sa Ilocano. Tinolang baki. Baki pala sa Bisaya pala yon. Tinolang tukak sa Ilocano yata yun. Tama po ba? Sa mga Ilocano dyan. Tukak yata yung sa tawag nila sa Ilocano. Sa Kapampangan, tugak. Halos kasing ano lang sa Kapampangan yung tukak tsaka tugak. Tapos Tagalog palaka. Sa Bisaya baki. So yun, okay na yan. Hindi natin hayang ma-overcook pa yung sayote tsaka yung malunggay. Okay na. Okay na natin. After lunch tayo lalakad. Ayun po, maulan po. Maulan. Ayun, bundok ng Arayat, wala pa rin. Ayun mga boss, alas na po tayo. Punta tayo sa San Fernando, bili tayo ng materyales para sa Pangasinan. Let's go! Ayun, nandito na po kami. Dadaan muna kami dito sa Obra para mag-canvas tayo ng Teco Stone. Hindi ko lang alam kung nakabukas siya ngayon. Bumabagyo. Lemon bagyo, tumpok, 100. Lemon bagyo. Tapos ano tayo sa Wilcon. Nandito tayo sa Obra dito sa Mexico. Dito po mga boss, marami kayong nakikita ang Teco Stone. Yan, shoutout kay Ate Alona Suki.
Ayan, okay na mga boss. Sinasakay na po yung aming order. Ayan, buti meron po silang stock dito. Kung wala po kasing stock, malamang abutin pa ng 1 linggo bago natin ma-deliver doon sa Pangasinan. Ayan. Tapos pupunta pa kami sa Wilcon. Meron po kaming bibilihin na kailangan doon. Tapos okay na. Yun natin by tomorrow, kung medyo sana naman gumanda na yung panahon. So biyahe tayo papuntang Pangasinan tomorrow. Tomorrow is another day. Okay na bossing? Tataranta pa lang. Okay na. Dito tayo dadaan, maputik doon sa kabila. Yeah. Okay. Wilcon tayo, Wilcon. Dito na tayo sa Wilcon. Ayun, okay na mga boss, nakabili na po tayo. All goods na ang materialis natin. Next natin ito, dadaan po ako dito sa Santa Ana. Bibili naman ako ng tiles para dun sa CR na project sa farm. Let's go. Ayan mga boss, nandito na tayo. Nakabili na rin ako ng tiles para dun sa CR. Yung kasing mga tiles na tira-tira, sa kulang. At least yung pong mga flooring na ilibre na natin. Hindi na tayo babili dong tiles sa flooring. Maulan pa rin po. Yung gumagawa natin dito isa lang, si parang Jeff lang. Yung dalawa hindi pa pumasok. Ayan, malinis na. Pakita ko lang yung tiles dito sa flooring. So bukas sana makapasok yung dalawa para tiles na rin po ito. Ayan. Ito yung 40 by 40. Ang pinagkasya lang po namin dyan. Dito. Ito white. 60 by 60. Ayan siya. So yung binili ko pala kanina mga boss, 30 by 60 po yun. Gumastos po ako ng 3.5. 3.5 bala yung isang piraso po doon sa binili ko, nasa 75 pesos. 75 pesos per piece. So kailangan ko ng 50 pieces. 6 feet lang po yung taas niyan. Tulad ng sabi ko, hindi naman siya floor to ceiling. And okay na yung talaga lang naman to. Dito lang sa labas lang naman to. 6 feet, maganda na po. Tapos pipinturahan na lang yun. Walang tiles. Okay. Ito na babang laki. So yun, dito na po tatapusin yung ating vlog for today. Kita-kita tayo bukas sa next upload. Medyo tumahimik na po yung panahon. At ayun, nagpakita na rin si Mount Arayat. So sana bukas maliwalas na. Maganda na yung panahon para makaalis na tayo bukas. Okay, kita-kita po bukas.